Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ang pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy, tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasali. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.
Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin ninyo, at kayo'y binibigyan ng binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong linggo sa ating pagdiriwang nitong banal na misa, maganda ang ipinapaalala sa atin ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating mga pagbasa sa unang pagbasa, sa ating 2nd pagbasa at sa ating ebanghelyo, isang turo ang ipinapaalala sa atin. And it is about how to become a servant. Paano ba maging mabuting maglilingkod? O paano ba ang tamang paglilingkod? Sa unang pagbasa, ibinigay sa atin ang turo na paalaala na upang tayo'y maglingkod o dun sa mga gustong maglingkod, huwag nating alisin na kaakibat nito ang mga hirap, sakripisyo na ating pagdadaanan sa kasama sa paglilingkod natin. And our model for this service na itinuturo sa atin at ipinapaalala, walang iba kundi ang Diyos. Sa second reading natin, sa 2nd pagbasa, doon ipinapaalala sa atin na ang pinakamodelo natin kung paano maglingkod, walang iba kundi si Kristo. At paano ni Kristo ginawa iyon? He offered Himself as a sacrifice so that He can serve and save humanity. Mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tayong lahat ay tinatawag para magsilbi. This is our mission. Every day of our life, by virtue of being a son or daughter of God, tayong lahat ay may misyon na pagsilbihan ang Diyos na gumawa sa atin, nagbigay ng buhay, at tayo'y magsilbi sa ating kapwa. In the Catechism of the Catholic Church, mayroong portion doon na nagpapalala sa atin kung bakit tayo binigyan ng buhay. No? Why do we have life? Why does God give us life? At 3 yung sagot doon. To know God, to love God, and to serve God. Kaya kung titingnan natin dito sa ating ebanghelyo, ipinaalala muli ni Kristo sa kanyang mga disipulo, itong 3 bagay na to. Gusto mo magsilbi? Una, kilalanin mo ang Diyos. Be close to that God. Pangalawa, gusto mo magsilbi? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo.
At pangatlo, gusto mong magsilbi, you offer our services to those of our brothers and sisters in need. Dahil kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya kung narinig natin sa Ebanghelyo, ang isip at hangad ni Santiago at ni Juan was not more on the divine level of understanding in service. Bakit? Kasi yung pag-iisip at pag-intindi ni Santiago at ni Juan, when we speak about the kingdom of Jesus, akala nila kagaya ng kingdom natin dito sa mundo. Ano ba yung palaging practice natin? Kung sinong mas malapit sa leader, yun yung mas malakas. The closer you are to the leader, the more powerful you are. Kaya nga, itong si Santiago at si Juan, hiniling nila, when you sit in your kingdom, allow us to be seated on your right and to your left. Unang paalaala sa atin ngayong linggo is this: walang masama kung tayo'y may hihilingin sa Diyos. Kagaya nung dalawang magkapatid, si Santiago at si Juan, si James at si John, they never hesitated to ask something from God. Ano yung purpose nun? Because they wanted to serve the Master. Tayo, pag tayo ba ay gustong magsilbi, tinatanong ba natin yung mga master natin, yung mga leader na pagsisilbihan natin, yung hari na pagsisilbihan natin? Because sometimes, like James and John, tinanong nila si Kristo, pero mayroon na silang sariling gustong gawin. Ganon din naman tayo minsan sa buhay natin. In the past weeks, hanggang ngayon, busy na yung mga tao, yung mga politiko natin. They applied for these positions and for that positions. And the question is, sinong may gusto na tumakbo sila at magsilbi? Is it God's will or is it their will? At kung sila ay pipili ng isang posisyon na kanilang pangahawakan later on, dahil hihingi sila ng tulong sa atin na iluklok natin sila, ang tanong doon, nakinig ba sila kung ano ang gusto ng mga bossing nila, ng pagsisilbihan nila? Like in any services that we render, pag pumunta ka sa isang restaurant, bigyan ka ng menu. Pag binigyan ka ng menu, dapat ibigay sa iyo kung anong order mo. Kasi pag hindi ibigay yung order mo, hindi mo mabayaran yon o hindi mo kakainin. Ang problema sa atin, ikaw na nag-order, binigay pa yung mali sa iyo, kakainin mo rin, tapos magbabayad ka din. Then later on, magreklamo ka. Kaya number 1, na paalaala, let us never hesitate to ask God, ano ba yung criteria ng nararapat para maging matino ang lahat? It's not only the leaders whom we demanded to have the qualities necessary for a leader. It is also us. Kasi minsan tayo din naman ang mali. Pinili natin sila not because they deserve and they have the qualities. Pero minsan, pinili natin sila because we receive, not that they deserve. We receive something na wala pa nga. Second, na paalaala sa atin, look at this. Nung sinabi nila yung anong gusto nila ni James and John, si Kristo sinagot sila, can you drink the cup? Can you receive the baptism? Anong ibig sabihin doon? Magandang paalaala yun kay James at John at sa ating lahat. Dahil ito din ang paalaala sa atin at tanong ng Kristo. Kung ikay pipili ng isang magsisilbi, ang tanong doon, karapat dapat ka bang pumili? Ang tanong doon, handa ka bang tanggapin kung ano ang ibibigay nilang pamamaraan para matuwid ang daan na ating tatakbuhin? Because it's not a one-way road. It is a two-way process. Kung may leader na magtuturo sa atin, dapat may mga taong matututong sumunod din. Minsan kasi,
nag-i-start pa lang yung pamamaraan, porket mahirap ang gagawin, aayaw at reklamo na tayo. That's number 2. We have to know how to accept. Kung may gustong marating, may gustong gawin, yung tanong ni Kristo, can you drink the cup and can you receive the baptism? At pangatlo at panghuli, sa ating ebanghelyo, last part ng gospel natin, sabi ni Kristo sa kanila, you can receive the cup and you can receive the baptism. Pero, to sit on my right and onto my left is not mine to do. What you are supposed to do is do your duty. Yun naman, mga kapatid, ang challenge sa atin ngayon. Sa ating pagpili ng maiging mga leader natin sa ating bansa, kahit sa pamilya natin, kung tayo ang leader ng pamilya natin, magulang, tayo dapat ang number 1 na marunong sumunod. Tayo dapat ang number 1 na handang tumanggap sa mga challenges. Because kung tayo mismo ay walang bukas loob, bukas na tainga na makinig at magnilay kung anong nararapat, how can we do the right decision? Remember this, to end. Sa buhay natin dito sa mundo, kaya palaging magulo. Isa lang naman ang rason. Nobody listens. Everybody talks. Especially when money talks, everybody listens. Kaya, mga kapatid, magnilay tayo. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ating komunidad, sa ating bansa, isa lang ang dapat gawin. Makinig tayo muna. Where are we going to? What are we supposed to do? And what should be the necessary steps na kailangan natin gawin? Kasi hindi pwedeng maging maganda, mabuti ang takbo ng buhay natin dahil lang sa leader. No. Isang part pa lang yon. Kasama natin tayong lahat. Kaya nga si Pope Francis, yun yung challenge sa atin, to walk in synodality. Sabay-sabay tayo. Hindi pwedeng may nauuna o hindi pwedeng may nauhuli. Tayong lahat, sabay-sabay. And the only way na tayo makapagsabay-sabay, if we listen to the teachings of Jesus and make Jesus our model in our life. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at bubuhukom sa nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos ang Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw na itong linggo ng misyong pandaigdig, alalahanin natin ang lahat ng ating kapatid sa larangan ng misyon at ipahayag natin ang ating pagkikiisa sa kanila sa pamamagitan ng ating mga mataimtim na kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika at sa mga namumuno rito, naway hindi nila kaligtaan ang kanilang bukasyon na mangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng reliyoso at laikong hinirang ng Diyos upang maging misyonero, naway tugunan nila ang kanilang bukasyon ng may buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Para sa lahat ng misyonero, naway gantipalaan ng Panginoon ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng liwanag ng mabuting balita sa lahat sa pamamagitan ng masugid na pangangaral at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway tayo'y maging isang tunay na mapag-arugang sambayanan na handang magbigay saksi sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya at pagtulong sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway hindi tayo maghangad ng katungkulan upang magtamo ng karangalan, kundi upang higit na makapaglingkod sa ating mga kapatid ng buong kababaang loob at kabukasang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, nawa palakasin ng iyong biyaya ang aming mga misyonero, aliwin sila sa kanilang pagdadalamhati at magbunga nawa ng kaligtasan ang kanilang mga pagsisikap para sa lahat. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon, ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalik niya upang kami palayain at naitampok na sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at hari, lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit
sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming kanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at mangindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ang nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay bibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Juan Pablo Ikalawa. O San Juan Pablo, mula sa bintana ng langit, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagbabasbas. Basbasan mo ang simbahan iyong minahal, pinaglingkuran, ginabayan, at buong tapang na pinamunuan para ihatid si Jesus sa lahat. Basbasan mo ang mga kabataan na iyong pinakamamahal. Tulungan mo sila muling mangarap. Tulungan mo sila muling tumingala at hanapin ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga landas ng buhay dito sa daigdig. San Juan Pablo, sa pamamagitan ng iyong panalangin, naway pangalagaan at basbasan mo ang bawat pamilya at ang bawat buhay na nagbubunga mula sa pamilya. Ipanalangin mo ang buong mundo na hanggang ngayon ay markado pa rin ng tensyon, digmaan, at kawalan ng katarungan. Ipanalangin mo kami ay maging mga walang pagod na tagapaghasik ng kapayapaan. O San Juan Pablo, mula sa bintana ng langit, kung saan nakikita ka namin sa piling ni Maria, ipadala mo ang pagbabasbas ng Diyos dito sa aming lahat. Amen. San Juan Pablo Ikalawa, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para sa mamuhay sa katalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa makaragdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Naji. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyoko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Ipaalala nawa sa inyo ng makapangyarihang Diyos ang kahalagahan ng pananampalatayang Katoliko at ng tungkulin ninyong tulungan ang mga misyonero nito. Amen. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa pagtugon natin sa mga pangangailangan ng mga misyonero. Amen. Makabahagi nawa kayo sa mga pangako ng pagpapala para sa mga tumatalikod sa lahat ng alang-alang sa kaharian. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging tagapaghatid ng Ebanghelyo sa inyong araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang
panahong tigang Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.